Balot! Balot kayo dyan! Malakas na sigaw ni Juliana habang naglalakad sa makipot na kalsada ng kanilang barangay. Bitbit niya ang isang bilog na basket na puno ng balot at chicharon habang pawis sa pawis na binabaybay ang bawat kanto. Gabi-gabi na niyang ginagawa ito mula alas 5 ng hapon hanggang mga alas 7. Sanay na ang mga taga-barangay sa boses niya. Sa tuwing madididig nila ang sigaw na iyon, alam na nilang dumating na ang paborito nilang balot vendor. Juliana! Dito ka nga! Sigaw ni Ma'am Ben mula sa tapat ng tindahan niya. Sandali lang po, Ma'am Ben! Sagot niya habang ngumiti, tsaka tumakbo ng bahagya papunta dito. Gaya ng dati. 2 balot, 1 suka ha? Sabi ni Ma'am Ben habang nag-aabot ng bayad. Opo, heto po. Ngumiti siya at mabilis na inabot ang balot, nilagyan ng asin at suka. Habang kumakain si Ma'am Ben, ngumiti ito. Grabe ka, Juliana. Hindi ka pa rin napapagod mag-ikot gabi-gabi. Napangiti siya. Sanay na po, Ma'am Ben. Mas masaya pa nga po pag gabi. Ang sarap na simoy ng hangin. Tsaka madaming gutom pag ganitong oras. Madaming benta. Tama ka dyan. Sabi ni Ma'am Ben sabay abot ang dagdag na sukli. Ingat ka pag uwi ha. Marami raw tambay dyan sa may eskinita sa kanto. May naririnig akong gulo minsan. Opo, sige po. Ingat din po kayo. At tuloy ulit siya sa paglalakad. Tumigil siya sa ilang bahay, nagbenta pa sa mga tambay hanggang sa maubos sa halos lahat ng balot niya. Pagtingin niya sa relo, alas 7 na pala. Yehey! Ubos na rin! Sabi niya sa sarili habang huminga na malalim. Pwede nang umuwi. Habang naglalakad pa uwi, napansin niya ang katahimikan sa paligid. Tanging tunog ng kuliglig at malayong ingay ng tricycle lang ang maririnig. Pero makalipas ang ilang hakbang, may narinig siyang kakaiba. Parang ungol ng isang lalaki. May halong daing ng sakit. Tama na. Aray! Napatigil siya, napatingin sa paligid. Malapit sa kanya, may isang madilim na eskinita na tila doon nagmumula ang ingay. Kasunod ng ungol ay narinig niya naman ang tawanan ng ilang kalalakihan. Kaya mo pa ha? Anong matigas ka? Tignan natin ngayon. Napakunot ang noo ni Juliana. Ano yun? May ginugulpe? Bulong niya sa sarili. Alam niyang delikado, pero mas nangibabaw ang kuryosidad at tapang niya. Dahan-dahan siya lumapit, sumilip sa gilid ng poste. At tama nga ang hinala niya. May 5 lalaki na nakapaligid sa isang lalaki na nakaluhod sa lupa. Duguan ang labi at mukhang wala ng lakas lumaban. Hoy! Malakas na sigaw ni Juliana. Sabay-sabay na napalingon sa kanya ang 5 lalaki. Mga matatangkad, malalapad ang balikat at puro tato. Pero hindi siya umatras. Tumuwid pa siya ng tindig. Hawak pa rin ang basket niya ng balot. Anong ginagawa niyo dyan, ha? Tigilan niyo yan! Singhal niya. Natahimik sandali ang grupo. Tapos nagtinginan at sabay-sabay na nagtawanan. Sino to? Balot girl na nagmamaganda? Sabi ng isa habang hawak ang sigarilyo. Oy, baka gusto mo ring makisali. May libre kaming suntok. Sabay tawa ng iba. Pero hindi natinag si Juliana. Pag hindi nyo tinigilan yan, baka magsisi kayo. Magsisi daw. At anong gagawin mo ba, ha? Nilapitan siya ng isa sa mga lalaki, may hawak pa ng bote ng beer. Pangahampasin mo kami ng basket mo? Ngumiti si Juliana na mapang-asar. Mas matindi pa dyan. Pagkasabi niya noon, bigla niyang binuksan ang basket at kinuha ang ilang balot. Walang sabi-sabi, binato niya ito sa mga lalaki. Teka! Aray! Sigaw ng isa. Ano ba yan? Mainit to ah! Reklamo pa ng isa. Hindi pa siya tumigil habang nagtatakbuhan ang mga lalaki sa pag-iwas. Isa pa at isa pa
At isa pa, parang ulan ng balot ang ginagawa ni Juliana. Akala nyo ha? Balot lang to. Pero mas masakit to kaysa sa suntok. Sigaw niya. Natawa ang dugo ang lalaki na kanina ay nakahandusay lang. Hindi makapaniwalang may ganitong eksena mangyayari sa harap niya. Anong? Aray! Sira ulo ka ba? Sigaw ng isa sa mga lalaki habang tinatakpan ng ulo. Hindi pa doon natapos si Juliana. Kinuha niya ang maliit na boteng plastic na suka na nasa gilid ng basket at binuksan ito. Eto pa! Para di nyo na maulit yan! Sabay buhos ng suka sa direksyon ng mga lalaki. Ang baho! Ang hapdi sa mata! Sigaw ng isa habang nagtatakbo palayo. Buwisit tong babaeng to! Sigaw naman ng isa pang natapunan ng suka sa muka. Amoy suka na ang buong eskinita pero hindi pa rin tapos si Juliana. Hinawakan niya ang maliit na garapon ng asin at tinaas ito. Kung gusto nyo masaktan pa, eto pa! Asin! Aray ko! Tama na! Sigaw ng isa habang tumatakbo palayo. Hinahaplos ang braso niyang natamaan ng suka at asin. Isa-isa nang umatras ang 5 habang si Juliana ay nakataas pa rin ang kamay. Hingal na hingal pero matapang ang tingin. O ano? Laban pa? Ha? Sigaw niya halos paus na. Balikan niyo pa tong lalaki at ako ang kalaban niyo ngayon. Tahimik sandali. Tapos unti-unti na nagtakbuhan ang mga lalaki, bit-bit ang kanilang takot at amoy suka sa katawan. Tumakbo kayo! Mga duwag! Sigaw pa ni Juliana habang nakataas pa ang garapon ng asin. Huwag kayong babalik dito ha! Babaluti ko kayo na suka sa susunod! Humihingal pa siya, pawis na pawis, pero nakataas pa rin ang ulo. Sa gilid niya, naroon pa rin ang lalaking sinaktan kanina. Nakatingin lang sa kanya, gulat na gulat. Bakit? Bakit mo ko tinulungan? Mahina nitong sabi, pero hindi siya sumagot. Imbes tumingin lang siya sa direksyon tinakbuhan ng mga lalaki at sumigaw pa ulit. Parang gusto pang humabol. Oh, balikan niyo ako kung may tapang pa kayo. May suka pa ako dito oh. Mga walang modo kayo. Hindi na niya napansin na nangingiti na pala ang lalaking tinulungan niya. Parang hindi makapaniwala na isang babae lang na nagbebenta ng balot ang nagpatakbo sa 5 siga ng barangay. At si Juliana sa gitna ng amoy suka at kalat ng basag na balot sa lupa, nakatayo pa rin, palaban at walang takot. Tahimik muna si Juliana nang tuluyan ng makaalis ang 5 lalaki. Ang huling sumigaw pa nga ay siya mismo. Babalikan ko kayo, mga duwag! Sabay hampas ang basket niya sa hangin. Pero nang tuluyan nang mawala ang mga ito sa paningin, doon lang niya naramdaman ang mabilis sa tibok ng dibdib niya. Gabi, muntika na yun ah. Mahina niya sabi sa sarili. Ninunok niya ang kaba tapos tumingin sa lalaki na nakahiga pa rin sa semento. Uy, ayos ka lang ba? Dahan-dahan siya lumapit dito. Walang sagot, nakapikit pa rin ang lalaki, halatang pagod at sugatan. Nilapitan ni Juliana ang mukha niya para mas silipin, sabay tapik sa braso nito. Kuya, buhay ka pa? Biro pa niya kahit kinakabahan. Bigla itong umubo na mahina. Buhay pa naman. Akala ko kailangan na kitang ipabalot eh. Natatawa niya sabi sabay tuwid ng upo. Teka, tulungan kita makatayo. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at dahan-dahan itong itinayo. Medyo natumba pa siya dahil mabigat ito. Ay, grabe! Parang barbell ka ah. Reklamo niya habang inaakay ito. Pag-angat ng mukha ng lalaki, doon lang napansin ni Juliana ang itsura nito. Matangkad, maputi, matangos ang ilong, singkit ang mga mata, malinis ang kutis at halatang sanay sa maayos sa buhay, para bang hindi bagay sa maduming eskinita. Napanganga si Juliana sandali.
Ay, muntik pa niyang masambit ang salitang, "Ang gwapo mo." Pero agad niyang tinakpan ang bibig niya at umiwas ang tingin. Salamat ha. Mahina pa ring sabi ng lalaki. Kung hindi ka dumating, baka wala na akong ngipin ngayon. Nako, wala yun. Ganun talaga pag may mabubuting nagbebenta ng balot. Sagot ni Juliana sabay ngiti, pilit tinatago ang hiya. Ano nga palang pangalan mo? Lester. Lester Kibal. Inabot nito ang kamay niya kahit may sugat pa sa labi. Saglit siya natigilan bago tinanggap ang kamay nito. Juliana de la Cruz. Nangiti si Lester kahit halatang may kirot pa sa labi. Juliana, bagay sa'yo. Bagay? Kunot noong tanong niya. Bakit? Mukha ba akong balot? Natawa si Lester at kahit basag ang boses ito dahil sa sakit, malinaw na may halong saya. Hindi. Mukha kang mabangis na anghel. Ha? Napataas ang kilay niya. Anong klaseng compliment yan? Tumawa lang si Lester ng mahina. Sabay yuko. Wag mo nalang pansinin. Habang naglalakad sila palabas ng eskinita, inakay ni Juliana si Lester. Paminsan-minsan ay napapalingon siya sa likod, baka bumalik pa ang mga lalaki. Pero mukhang naglaho na ang mga yon. Tahimik muna silang dalawa at tanging maririnig ay ang pagaspas ng hangin at ang mga yabag nila sa kalsada. Hanggang sa biglang marinig ni Juliana ang isang mahina pero malinaw na tawa mula kay Lester. Ha? Anong tinatawa-tawa mo dyan? Tanong niya, medyo nakasimangot pero halatang curious. Umiling si Lester, pilit pinipigilan ang tawa. Wala lang. Iniisip ko lang kung gaano ka katapang. I mean, sinugod mo yung 5 lalaki gamit lang yung mga balot. Eh ano ngayon? Nagtaas siya ng kilay. Mas epektibo yun kaysa sa suntok. Tignan mo nga, tumakbo silang lahat. Hindi ko lang talaga inakala. Sabi ni Lester, tumatawa pa rin. Seryoso. Yung iba doon, 3 beses na ako nakasuntukan dati. Pero ngayon lang sila natalo ng suka at asin. Napanguso si Juliana. Huwag mong pagtawanan yung suka ko ha. Mahal yan. Ako pa mismo nag-aayos ang simpla nun. Okay. Tumigil sa tawa si Lester pero halatang pinipigilan pa rin. Sorry, pero ang galing mo talaga. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng nagwagi gamit ang pagkain. Napailing si Juliana at tumingin sa malayo. Kunwari hindi na lang siya naaliw pero sa loob-loob niya napapangiti siya. Hindi niya alam kung dahil sa papuri ni Lester o sa paraan nitong tumawa para may kung anong kakaibang saya sa tono nito. Pagdating nila sa highway, mas maliwanag na at may mga dumaraang tao na. Medyo nakahinga na siya na maluwag. O ayan, safe ka na siguro dito. Uuwi na ako. Sabi ni Juliana sabay ayos ang basket niyang may natira pang ilang balot. Sandali. Sabi ni Lester sabay hawak sa kamay niya. Napatigil si Juliana. Napalingon siya at tumama agad ang tingin niya sa mga mata nitong singkit at mapungay. Parang ilang segundo silang parehas sa tahimik. Ano? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang inilabas si Lester ang wallet mula sa bulsa niya. Binuksan ito at mula roon ay naglabas siya ng isang makapal na 5 tig-2,000. Para saan yan? Tanong ni Juliana, gulat na gulat. Para sa mga balot mong nasayang. Seryosong sabi ni Lester habang inaabot ang pera. Nasira lahat dahil sa akin. Kaya bayaran ko. Ha? Hindi, wag na. Agad niyang itinulak ang kamay nito. Hindi mo kailangang magbayad. Okay lang yon. Juliana. Marahan pero matatag na sabi ni Lester. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa ospital na ako ngayon. Wag mo na akong tanggihan. Please. Umiling pa rin si Juliana. 10,000 yan. Grabe ka naman. Parang balot kong ginto ah. Ngumiti lang si Lester. Tsaka na lang kita babayaran na mas mahal kung may balot ulit akong kailangan. Napakunot ang noo ni Juliana.
Ha? Anong ibig mo sabihin? Wala. Sagot ni Lester sabay abot ulit ng pera. Tanggapin mo na lang. At least alam kong kahit papaano may napunta sa tama yung pera ko ngayong gabi. Wala siyang nagawa. Kinuha niya ang pera at inilagay sa bulsa ng jacket niya. Salamat. Pero sobra to. Ngumiti si Lester at saka naglabas ng cellphone. Isa pa, pwede ko bang makuha yung number mo? Napahinto si Juliana. Karaniwan, kapag may nagtatanong ng number niya, automatic siyang wala akong load o lobat ako ang sagot. Pero ngayon, hindi niya alam kung bakit parang gusto niyang ibigay. Ha? Number ko? Tanong pa niya ulit. Nag-aalangan. Oo, para makapagpasalamat ako ulit. O baka gusto kong umorder ng balot, delivery style. Napailing si Juliana pero napangiti rin. Loko ka talaga. Pero bago pa siya makapag-isip, kusa na niyang binigkas ang digits ng kanyang number. 0995. Ngumiti si Lester habang tinatype ito. Got it. Pagkatapos sila mag-usap, nagpasalamat pa ulit si Lester. Ingat ka ha, Juliana. Huwag ka na maglalakad mag-isa sa ganitong oras. Trabaho ko to eh. Sagot niya pero may ngiting hindi niya maitago. Ikaw rin, magpahinga ka. Mukhang bukas, puro tagpi-tagpi ka pa. Baka pwede mo akong gamutin. Biro ni Lester. Gamutin? Balot ang alam kong gamot. Sabay tawa ni Juliana bago tuluyang naglakad palayo. Habang naglalakad siya pa uwi, ramdam niya pa rin ang tibok ng dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Baka dahil sa takot kanina o baka dahil sa ngiti ni Lester na hanggang ngayon ay nakikita pa rin niya sa isip niya. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin. Nilapag niya ang basket, naligo saglit at saka humiga sa kama. Habang nakapikit, paulit-ulit niyang naiisip yung mukha ni Lester, yung singkit nitong mga mata. Yung ngiting kahit may sugat pa sa labi at kung paano siya tinignan ng parang siya lang ang tao sa paligid. Napangiti siya mag-isa. Lester Kibal. Mahinang bulong niya bago tuluyang pumikit. At sa unang pagkakataon, nakangiti siyang nakatulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Juliana. Hindi niya alam kung bakit ang gaan ng pakiramdam niya pagbangon. Para mas magaan ang hangin, mas maliwanag ang araw at mas masarap ang pakiramdam ng balat niya sa tuwing hahaplos ang hangin. Siguro dahil sa magandang tulog o baka dahil sa isang taong naiisip niya kagabi bago siya nakatulog. Hay nako Juliana, bulong niya sa sarili habang inaayos ang buhok. Huwag kang assuming. Isang beses mo lang tinulungan. Tapos na yun. Pero kahit ano pang pilit niyang itanggi, may kilig na kumikirot sa dibdib niya. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Eksaktong 4:00 ng hapon, dala niya ang basket niya na puno ng bagong lutong balot, suka at asin. Sinusuot niya ang paborito niyang faded na jacket at sinimulan ang pamilyar na paglalakad sa eskinita ng barangay. Balot! Balot kayo dyan! Sigaw niya gaya ng nakasanayan. Kakastart pa lang niya, hindi pa man siya nakakalayo, bigla niyang naramdaman na may tumabi sa kanya at sumabay sa paglakad niya. Hindi siya agad tumingin pero ramdam niya ang presensya. Matangkad, malaki ang pangangatawan, malinis ang amoy. Napakunot ang noo niya. Ano to? Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin at muntik niya na mabitawan ang basket na makita kung sino ang katabi niya. Si Lester. Nakangiti, parang wala lang nangyari kagabi. Good afternoon. Casual nitong bati, parang ang gaan sa pakiramdam ng boses niya. May lambing na hindi pilit. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Juliana, pilit pinapakalma ang sarili kahit ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ngumiti si Lester, yung tipong simple pero may dating. Sasamahan ka. Ha? Bakit? Halos mabasag ang boses niya sa gulat. Kasi... Tumingin ito sa basket ni Juliana.
Gusto kong matutunan paano magbenta ng balot. Napataas ang kiling ni Juliana. Lester, wala akong oras makipagbiruan. Ibenta ko lang to, tapos uuwi na ako. Hindi ako nagbibiro. Umangat ang isang gilid ng labi ni Lester. Totoo, samahan kita. Babawi ako sa'yo kahit papano. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin yon, pero sa huli, bumuntong hininga na lang siya. Bahala ka na, sabi niya sabay iling at naglakad sila. Habang naglalakad sila, tahimik lang si Lester sa unahan pero paminsan-minsan ay sumusulyap kay Juliana na pilit na nagpapakadedma. Hanggang sa biglang, Balot! Mainit! Sariwa! May libreng giti ng balot, girl! malakas na sigaw ni Lester. Napatigil si Juliana. Napatingin siya kay Lester. Napatingin din ang mga tao sa paligid. At boom! Nagsilabasan ang mga tao sa tindahan, sa labas ng mga bahay, sa tricycle terminal. Ay, gwapo! Sino yan? Bulong ng mga dalaga. Ano yan, artista? Model? Sabi ng iba. Mama, bili tayo balot! Andun yung pogi, oh! Sigaw ng isang teenager habang hinihila ang nanay niya. Si Juliana, nanlaki ang mata. Lester, ano pa yung pinagsisigaw mo? Bulong niya, halos gusto ng takpan ang muka. Pero si Lester, chill lang. Marketing. Sagot niya, deadpan face. Kailangan maingay para mabilis maubos. At tama nga, para nagkaroon ng meet and greet sa kalsada. Mga babae, teenager at pati ilang tito at tita ay naglapitan. Miss, akin 2. Ako 5, pahingi suka. Ate, akin tong gwapo ha. Ay este, balot pala. Si Lester naman, nandun sa tabi. Tumutulong mag-abot ng suka. Nagbubukas ng bote at paminsan-minsan nakikipagngitian sa mga bumibili. Eto po, salamat. Sabi ni Lester sabay ngiti at halos mapatili ang 3 babaeng bumili. Grabe, Juliana! Sigaw pa ng isang tindera sa kanto. Saan mo nakuha yung kasama mo? Pahiram naman ng mga 2 oras. Hoy! Singhal ni Juliana pero hindi niya mapigilan mapangiti. Hindi niya alam kung dala lang ng kilig o tuwa pero magaan ang pakiramdam niya. 5:30 p.m. Ubos na ang paninda. As in, ubos. Samantalang dati, 8:00 pa bago nangyayari yon. Hayop ka! Bulong ni Juliana habang pinapaypayan ang sarili. 3 hours advance tayo ngayon. Ikaw ang dahilan nun. Ngumiti si Lester, yung simpleng ngiting ang hirap iwasan. So ibig sabihin, sulit ang pag-sideline ko ngayon? Siguro. Tugon niya pero halata sa tono niya na natutuwa siya. Salamat. Naglalakad sila papunta sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kanto. Umupo sila sa mahabang bangko at agad bumili si Lester ng 2 soft drinks. Templado. Sabi ni Lester pag-abot sa kanya. Salamat. Tugon niya. Saglit silang tumahimik habang umiinom ng soft drinks. Ramdam ang malumanay na hangin ng hapon at ang mga sasakyan dumaraan na parang background sound lang sa eksena hanggang sa biglang magsalita si Juliana. Alam mo, mahina at tahimik yung sapi. Sanay ako mag-isa. Tumingin si Lester sa kanya, nakikinig. Sa paglalako, sa pag-uwi, sa pagharap sa kahit ano, sanay ako. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, ang gaan pala kapag may kasama ka. Hindi niya tinignan si Lester habang sinasabi yon. Baka kasi makita nito na umiwas siya ng ngiti. Tahimik si Lester sandali bago marahang sumagot. Juliana. Mahina pero may diin ang boses niya. Hindi ko alam kung bakit pero gusto talaga kitang samahan. Pagtingin niya kay Lester, nakatingin ito sa kanya. Tama sa mata. Walang biro, walang arte. Tumingin si Juliana palayo.
mabilis, kinabahan. Ang corny mo? Sabi niya, pilit na tinatago ang kilig. Ngumiti si Lester. Tapos, gwapo pa. Dagdag pa nito. Agad na palingon si Juliana. Gwapo ka pa rin? Kinindatan siya ni Lester. At doon namula talaga si Juliana, kaya mabilis siyang tumalikod. Uwi na tayo. Sabi niya, pilit pinapakalmang sarili. Hinatid siya ni Lester hanggang sa tapat ng bahay nila. Tahimik sila pero hindi mabigat ang katahimikan, kundi komportable. Yung tipong kahit walang salita, sakto lang. Pagdating sa tapat, huminto sila. Sige, salamat ha, sabi ni Juliana habang nakayuko, hawak ang basket. Bukas ulit. Sagot ni Lester. Napatingin siya. Ha? Bukas ulit. Ulit ni Lester. Sasamahan kita. Hindi nga alam kung paano sasagot, pero bago pa siya makapag-isip, ngumiti na si Lester. Yung ngiting hindi pilit, hindi nagpapapogi, kundi totoo. At saka, Dagdag ni Lester, mahina ang boses pero malinaw. gusto ko makita ka ulit. At doon, para bang biglang naging mainit ang pisngi ni Juliana. Ano ka ba? Bulong niya. Ngumiti si Lester, tumalikod at naglakad paalis. Si Juliana, nakatayo lang doon at hawak ang basket at nakangiting nagkatinginan sa likod ni Lester habang papalayo ito. At hindi niya napigilan ang sarili. Hayop! Bulong niya, nakangiti. Nakakainis kang gwapo ka. Nagdaan ang mga araw na parang ang bilis lang. Bawat hapon, pareho pa rin ang ginagawa ni Juliana. Bitbit ang basket, umiikot sa barangay, nagbebenta ng balot, pero may malaking na iba. Hindi na siya mag-isa. Lagi nang nakasunod sa kanya si Lester. Dala ang sarili nitong maliit na supot ng asin at suka na siya pa mismo ang may pakana. Sa una, naiilang pa si Juliana. Hindi niya alam kung bakit araw-araw ay nandun si Lester na parang wala na itong ibang schedule sa buhay kundi samahan siya. Nagtanong pa nga minsan si Juliana, "Wala ka bang trabaho?" Ang sagot lang ni Lester noon ay simpleng, Meron, pero kaya ko naman pagsabayin. Tsaka, mas masaya kapag kasama ka. Noong una ay tinawanan lang yun ni Juliana, pero habang tumatagal, napapansin niyang mas dumarami ang ngiti niya. Mas magaang ang pagod niya at mas mabilis na nauubos ang paninda nila at kahit wala namang label, may something. Palaging may something tuwing nagtatama ang mga mata nila kahit hindi nila inaamin. Araw-araw, walang palya, parang habit, parang parte ng buhay. Hanggang dumating ang isang linggo, wala silang bentahan ngayon. Walang balot na maririnig sa barangay. Tahimik ang hapon, malumanay ang hangin. Parang pinahinga ang buong paligid. Tulog pa ang karamihan ng kapitbahay, kaya mas lamdam ni Julian ang katahimikan sa loob ng bahay niya. Nagising siya sa sunod-sunod na ringtone na cellphone niya sa mesa. Napapikit pa siya habang inaabot yun. Halos hindi pa fully gising. Pagtingin niya sa caller ID, Lester. Napangiti siya. Hindi niya man gusto aminin pero automatic ang ngiting yun. Hello? Pugad niya. Medyo paus pa ang boses dahil bagong gising. Good morning. Boses pa lang ni Lester parang kape na. Mainit, malambing, nakakakilig. Napahagikik si Juliana habang humihiga ulit at tinakpan ng kumot ang mukha niya. Ang aga mo naman, biro niya. Gising na ako kanina pa. Nasaan ka? Di sa bahay, tulog. Ano pa ba? Napairap siya kahit hindi nakikita ng kausap. Tumawa si Lester sa kabilang linya. Yaong tawa nito, hindi malakas pero malambing at nakakahawa. Namiss lang kitang kausap. Kahapon pa tayong hindi masyado nagkita. Kahapon lang naman yon, sagot niya. Pero aminin, namiss din niya. Nag-usap sila sandali. Kumusta ang tulog?
Kumain na ba? Anong plano ngayong linggo? Basta simpleng kwentuhan na hindi kailangan ng dahilan, pero maya-maya biglang nag-iba ang tono ni Lester. Juliana, Mahinahon niyang tawag. dinner tayo mamaya? Napabagsak ng tuhod ang puso ni Juliana. Dinner? Ulit niya na parang hindi narinig ng tama. Yeah, gusto ko lang makasama ka. Hindi sa kalsada, hindi habang nagbebenta, hindi habang pagod. Gusto ko lang kasama ka. Kinagat ni Juliana ang labi niya para hindi siya ngumiti na sobra, pero lumabas pa rin. Wala akong pera. Kunwari niyang reklamo para may ibang usapan. Nakakatawa ka. Sagot ni Lester. Ako malilibre. Huwag ka mag-alala. Ang kailangan mo lang, pumayag. Sige na nga. Sagot niya sa huli. Tumawa si Lester. Yung tawa na parang may kasamang saya, hindi niya maitago. 7:30. Susunduin kita. Okay. Bye. See you later. Pagkatapos ang tawag, napatingin si Juliana sa kisame. Doon niya lang naramdaman ang biglaang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit sobra siyang kinakabahan. Dinner lang naman, di ba? Pero iba eh. Hindi ito yung tipong kasama lang sa paglalako. Iba ito. Ibang setup, ibang ambience, ibang pakiramdam. Huminga siya ng malalim at pumangon na mula sa kama. 7 a.m. pa lang, marami pa siyang oras pero kahit maaga pa, ramdam na niya ang energy. Hindi siya mapakali. Naglinis siya ng bahay, nilampaso ang sahig, pinunasan ang mesa, inayos ang mga nakasampay na tuwalya. Pagkatapos, naglabas siya ng mga damit. Habang nagkukusot siya ng mga t-shirt sa batya, napapahinto siya bigla. Napapangiti ng hindi sinasadya. Si Lester? Hindi man niya inamin out loud pero gumaan ang mundo niya simula nung dumating ang lalaking yon. Pagkatapos siya maglaba, naligo siya. Pag-ahon niya natuyo ang buhok niya habang nag-aayos sa mga gamit. Pagtingin niya sa orasan, 4 p.m. na. Time na para mamili na susuotin. Pagbulong niya sa sarili sabay bukas ang maliit na aparador na kahoy. Hindi madami ang damit niya. Karamihan pambahay, pagtinda, simpleng t-shirt lang, pero sa pinakailalim ng mga fold, may isang damit na hindi niya masyadong ginagalaw. Isang red dress. Hapit ang tela, malambot, sakto sa katawan. Hindi malandi tignan, pero ramdam mong maganda ang suot kapag sinuot mo. Bigay ito ng mama niya noong birthday niya. Anak, isuot mo lang to pag may espesyal. Sabi ng mama niya dati, hindi niya pa yun nagagamit kahit minsan. Ngayon pa lang, kinuha niya ang damit at iniladlad sa kama. Tumingin siya doon ng ilang segundo. Hindi siya makapaniwala na isusuot niya iyon. Hindi dahil sa wala siyang self-confidence, kundi dahil ngayon lang may moment na tingin niya ay worth it. Ngayon lang may taong tingin niya ay espesyal. Huminga siya ulit at tumayo. Naligo siya ulit, yung maligo na may boses ng kilig. Shampoo, sabon, body lotion, pati amoy tumagal. Pagkatapos ay sinuot niya ang pulang dress. Sakto sa bewang, sakto sa balikat, sakto sa katawan niya maganda kahit hindi naman maputi o mestisa. Natural na ganda. Nagpony siya muna tapos nag-isip. Open hair na lang, sabi niya sa sarili. Hinayaan niya ang buhok niyang mahaba na bumagsak sa likod niya. Naglagay lang siya ng light lipstick, hindi sobra. Sapat lang para buhayin lalo ang mukha niya. Tumayo siya sa harap ng salamin. Maganda siya, hindi dahil sa damit, hindi dahil sa makeup, pero dahil masaya siya. Habang inaayos ang simpleng hikaw niyang maliit, bigla, narinig niya ang busina mula sa labas. Nalaki ang mata niya. Ay! Dumating na! Kinabahan siya bigla. Hindi yun kaba ng takot, kundi yung kaba ng kilig na parang may fireworks sa sikmura. Bago siya lumabas, tumingin muna siya ulit sa salamin. Tinignan niya ang sarili niya ng mabuti. Ang simpleng babaeng nagbebenta ng balot gabi-gabi, ngayon ay parang iba, parang mas nagniningning.
Hinawakan niya ang dibdib niya, mabilis ang tibok. Okay, Juliana, pabulong niya sa sarili. Kalma, hindi ka kinakain ng kilig. Kalma lang. Humugot siya ng hangin, ngumiti sa refleksyon at saka siya dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Paglabas si Juliana ng bahay, agad niyang nakita si Lester sa tapat ng gate. Nakahawak ito sa manibela ng kulay itim na kotse. Nakasandal, nakaputing polo na nakatupi ang manggas hanggang siko at may maong na pantalo na simple pero linis tignan. Parang kinuha sa isang magazine. Hindi naman mamahalin ang kotse pero malinis at maayos. Na makita siya ni Lester na pangiti ito. Hindi yung simpleng ngiti, yung tipong ngiti na may pagtingin. Wow! Yun ang unang salitang lumabas sa bibig niya. Hindi si Juliana ang tipon na sanay mag-adjust para gumanda. Pero ngayon naka-red dress siya, hindi mapigilang manlaki ang mga mata ni Lester. Ang ganda mo, Juliana. Napababa ang tingin niya, kunwaring hindi affected pero halata sa gilid ng tenga niya ang pamumula. Grabe ka naman mag-react? Normal lang naman to. Hindi. Sagot ni Lester, hindi inaalis ang tingin. Maganda ka talaga. Hindi makatingin si Juliana ng diretso, kaya naglakad na lang siya papunta sa passenger seat. Binuksan naman agad ni Lester ang pinto para sa kanya. Wow! Gentleman ka pala. Sabi niya, medyo nangaasar para maitago ang kilig. Depende sa babae. Sabi ni Lester na may nakakalokong ngiti. Ayun na naman, ang puso niya biglang nagrumba. Pagkasakay nila, mahinang music lang ang tumugtog sa speaker. Hindi malakas, hindi sosyal, sakto lang pang-relax. Habang umaandar ang kotse, sumilip si Juliana sa bintana. Hindi siya sanay na nasa ganitong setup, pero sa kahit anong dahilan, hindi siya kinakabahan in a bad way. Kalmado siya, pero may konting kilig-gigil na hindi niya maipaliwanag. Alam mo, pugad ni Juliana. Akala ko nung una, nagbibiro ka lang nung araw na sinamahan mo kung magtinda ng balot. Huminga ng malalim si Lester. Hindi ako sanay magbiro pagdating sa taong gusto ko. Gusto. Tumingin si Juliana sa kanya. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Kaya ka araw-araw sumasama? Tanong niya mahina ang boses. Oo. Sagot ni Lester. Wala akong balak huminto. Para bang may maliit na bomba na sumabog sa dibdib ni Juliana. May init na dumaloy mula sa leeg niya pababa sa dibdib. Hindi niya alam kung paano i-handle, kaya ang ginawa niya, tumingin siya sa bintana at nagkunwaring walang narinig. Pero ang ngiti niya, hindi niya mapigilan. Pagdating nila sa isang maliit at tahimik na restaurant, bumaba sila. Hindi ito mamahalin pero maganda ang ambience. Mga ilaw na dilaw, may mga halaman sa gilid, may malamig na hangin. Hindi sosyal pero malinis at maaliwalas. Tamang-tama para sa isang dinner na hindi nakaka-intimidate. Umupo sila sa isang mesa sa sulok. Tahimik ang paligid pero hindi nakakailang. Pagdating ng waiter, umorder sila. Si Lester ay grilled pork steak. Si Juliana naman ay sinigang na hipon. Siyempre hindi mawawala ang dalawang malamig na iced tea. Habang naghihintay, sila ay nagkwentuhan. Lester, curious lang ako, panimula ni Juliana. Bakit ka talaga nandito sa lugar namin? Hindi ka naman taga rito. Ngumiti si Lester, parang may tinatago. Totoo, hindi ako dito lumaki. Pero dito lumipat ang tita ko. Nagpunta ako dito para bisitahin siya. Tapos, nakita kita. Teka, sumimangot si Juliana. Ibig sabihin ba, kung hindi ka bumisita sa tita mo, hindi tayo magkakakilala? Ayoko nang isipin. Ang mahalaga, nagkakilala tayo. Napatingin si Juliana sa mesa. Puso niya? Ay grabe, wala ng preno. Juliana? Patuloy ni Lester, medyo seryoso na ang tono. Hindi ko alam kung napapansin mo, pero gusto talaga kita.
Hindi dahil tinulungan mo ko nung gabing yun. Hindi dahil sa balot. Hindi dahil sa kung ano-anong dahilan. Gusto kita kasi ikaw yan. Ikaw yung totoo. Ikaw yung hindi takot magsabi ng ayaw niya. Ikaw yung lumalaban para sa ibang tao kahit hindi mo sila kilala. Napatingin si Juliana sa kanya. Hindi niya alam kung maiiyak siya o tatawa o ano. Lester, hindi ako sanay sa ganyan. Anong ganyan? Yung nililigawan. Tumigil si Lester. Nakatingin lang siya kay Juliana. Hindi niya pinilit, hindi din siya napikon. Basta tahimik na ngumiti. Hindi kita minamadali. Sabi niya, Hindi kita pipilitin. Sasamahan lang kita. Kahit saan. Kahit sa paglalako ng balot araw-araw. Kahit magmukha pa akong taga-benta ng suka. natawa si Juliana ng malakas. Yung tawa na kahit siya nagulat na lumabas ang ganon. Ano ba? Huwag mo akong pagtawanan. Hawak niya ang tiyan. Gusto ko nga natatawa ka. Sagot ni Lester. Kaya nga ako nandito. Dumating ang pagkain at habang kumakain sila, normal lang ang usapan. Para bang matagal na sila magkaibigan. Wala yung pilit, wala yung pretensyon. Kalmado, komportable. Natapos ang hapunan, lumabas sila ng restaurant. Medyo malamig ang hangin, may maliliit na ilaw sa paligid na parang maliliit na bituin na bumaba sa lupa. Tahimik, hindi awkward, hindi rin malungkot, sakto lang. Habang naglalakad papunta sa kotse, tumigil si Lester sa harap ni Juliana. Hindi hawak ang kamay niya, hindi rin lumalapit na sobra, sakto lang ang distansya. Juliana? Tawag niya ulit. Thank you for tonight. Napangiti si Juliana. Thank you din. Nagkatitigan sila, hindi yung titig na nakakailang, yung titig na parang may naririnig silang tugtog kahit wala naman. Pagkatapos, binuksan ni Lester ang pinto at pinaakyat si Juliana. Habang nagdadrive pa uwi, hindi sila gaanong nagsalita pero hindi awkward ang katahimikan. Pareho lang silang nakangiti. Pagdating sa tapat ng bahay ni Juliana, pinatay ni Lester ang makina. Tulog ka na agad pagpasok mo ha? Sabi niya. Opo, Mama. Pangaasar ni Juliana. Tumawa si Lester. Ngumiti naman si Juliana. Tahimik, pero may something. May nabubuong hindi nila kailangan pangalanan. Hindi pa kailangan. Bago bumaba si Juliana, tumingin siya kay Lester. Lester? Salamat sa lahat. Ngumiti lang si Lester. Hindi nagyabang, hindi nagpakitang gilas, pawang katotohanan lang. See you tomorrow. Sabi niya. At doon mas lalo lang tumibok ang puso ni Juliana. Kinabukasan, maagang nagising si Juliana dahil may tumutunog na cellphone sa gilid ng unan niya. Pinigilan pa niya ang sarili na bumangon pero dahil hindi tumitigil ang pag-vibrate ng phone, napilitan na siyang idilat ang mga mata niya. Kinuha niya ang cellphone na naghihingalo sa ring at napakunat ang noon niya na makita na walang pangalan na nakaregister. Unknown number. Napailing siya. Sino kaya to? Scam na naman ata. Bulong niya sa sarili. Pero dahil baka importante, sinagot niya rin. Hello? Good morning, ito po ba si Miss Juliana de la Cruz? Malinis at formal ang boses sa kabilang linya, parang taga-opisina talaga. Opo. Biglang napaupo siya sa kama. Bakit po? Mula po ito sa Lashera Group of Companies. Pinapapunta po namin kayo ngayon para sa job interview. Nakaschedule po kayo today, 10 a.m. Halos lumakas ang tibok ng puso ni Juliana. Po? Job interview? Ate, ay hindi. Ma'am, siguro po nagkamali kayo. Hindi po ako nag-apply. Hindi po kami nagkakamali, Miss De La Cruz. Sagot ng babae, magaan pero may kumpiyansa. Isang high-ranking employee po namin ang nag-recommend sa inyo. Kailangan lang po namin kayo sa opisina before 10 a.m. Naka-email na rin po ang details.
Sige po. Yun lang ang nasabi niya bago naputol ang tawag. Pagkababa ng line natulala siya. Wala naman siyang ina-applyan. Hindi rin siya gumagawa ng resume. Sino magbibigay ng pangalan niya? Paano nila nakuha number niya? Pero dahil 8:45 na, wala na siyang oras para mag-isip na malalim. Tumayo siya agad, naligo na mabilis, nagtay ng buhok, nagsuot ang pinakamapino niyang blouse na may konting kulubot pa. Tapos itim na slacks sa hindi naman kupas. Hindi siya nag-makeup, lip tint lang tsaka pulbo. Wala na sa oras. Bahala na si Batman. Sabi niya bago lumabas ang bahay. Naglakad siya na mabilis papunta sa sakay ng jeep at halos tumakbo pa papuntang LRT. Habang nasa tren, hindi niya mapigilang kabahan. Napatingin siya sa bintana kahit puro reflection lang nakikita niya. Ano to? Biglaan. Sino nag-recommend? Si Lester kaya? Napailing siya. Hindi. Bakit naman siya? Hindi kami close. I mean, close pero hindi naman ganun. Pero kahit siya alam niyang may nararamdaman na siyang kakaiba. Araw-araw sila magkasama para normal na may Lester sa araw niya. Pagdating niya sa Navarro Building, halos mabingi siya sa bilis ng tibok ng puso niya. Ang taas ng building, ang linis, ang dami naka-corporate attire, parang ibang mundo. Pumasok siya, huminga ng malalim at lumapit sa guard. Kuya? Saan po dito yung conference room para sa interview? Tinignan siya ng guard mula ulo hanggang paa. Para nagtataka kung bakit siya nakaslacks pero may simpleng tsinelas lang. Napayuko si Juliana. Nakalimutan niya magpalit ng sapatos pero ngumiti ang guard at itinuro ang direksyon. Sa 6th floor po, ma'am. Diretso lang. Pagdating niya sa conference room, napahinto siya. Wala pang tao. Tahimik, malaki ang mesa sa gitna at puro salamin ang pader. Parang kayaman tignan. Bakit ako lang? Bulong niya. Maya-maya may lumabas sa babaeng naka-corporate attire. May suot na ID, mukhang mataas ang posisyon. Ito siguro si Mrs. Navarro na tinutukoy sa tawag. Good morning, Miss Juliana. Magaan ang ngiti nito. Opo, ako po yun. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po maintindihan kung bakit ako may interview. Di naman po ako nag-apply. Baka may ngumiti lang si Mrs. Navarro, yung parang may alam na hindi dapat sabihin. Alam ko, may nagbigay ng pangalan mo. Someone very important to this company. Parang biglang lumuwag at humigpit ang dibdib ni Juliana sa parehong sandali. Hindi niya alam kung dapat siya matuwa o kabahan. Sino po? Tanong niya na may konting alinlangan. Ngumiti lang si Mrs. Navarro at umiling. He prefers to stay unnamed. Pero Miss Reyes, hindi mo kailangan mag-alala. Ang posisyon ay personal assistant. Hindi mo kailangan ng mataas na educational background, pero kailangan mo ng disiplina at sincerity. And from what we heard, meron ka nun. Parang tinamaan si Juliana. Hindi niya alam kung bakit parang naniniwala na agad si Mrs. Navarro sa kanya, pero sa loob niya may tumama. Then dumating ang part na sinabi ang sahod at halos mapalunok siya. Mas malaki pa sa sweldo ng 3 regular na empleyado. Ma'am, totoo po yan? Halos pabulong. Totoo. Mahinahon ang sagot ni Mrs. Navarro. Pero syempre, may responsibilidad. Mahirap, busy, nakakapagod, may pressure. Hindi ito madaling trabaho. Aayaw na sana si Juliana. Gusto niya sanang sabihin, hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ako sanay sa corporate. Hindi ako ganoon kagaling. Pero naalala niya si Mama. Ang red dress na suot niya kagabi. Yung tingin ni Lester habang pinagmamastan siya. Parang biglang may umakyat na lakas sa kanya. Kaya ko po. Sagot niya, diretso ang tingin. Ngumiti si Mrs. Navarro. Then congratulations! Tanggap ka! Napasinghap si Juliana. Hindi siya makapaniwala. Para siyang nanaginip. Paglabas niya ng gusali, kailangan niya ng hangin. Ang laki ng ngiti niya habang naglalakad sa sidewalk. Hindi niya mapigilan tumingin sa langit.
Pakiramdam niya may light sa dibdib niya, yung parang may bagong umusbong. Dahil hindi pa siya gutom kagabi dahil sa kilig, ngayon ay gutom na siya. Kaya naisipan niya mag-celebrate, kahit siya lang. Pumasok siya sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kanto. Simpleng lugar lang, plastic tables at mga ulam na nakalinya sa vidrio. Isa pong sisig at coke, sabi niya. Habang kumakain, napapangiti siya mag-isa. Ano to? Pang teleserye? Bulong niya habang sinasandok ang sisig. Nabigla siyang tumigil, naalala niya. Hindi niya pa nasasabi kay Lester. Hindi niya pa nasasabi sa taong halos araw-araw kasama niya. Hindi niya pa nasasabi sa lalaking hindi niya pa man masabi pero may malakas ng puwang sa puso niya. Nagdaan ang weekend na parang mabilis lang. Parang kahapon lang nung in-interview si Juliana. Parang kahapon lang nung hindi pa niya alam kung papaano mag-adjust sa bagong buhay na posibleng naghihintay sa kanya. Pero ngayon, Lunes na, unang araw niya sa trabaho at hindi lang basta trabaho, sa isang napakalaking kumpanya. Sa kumpanyang halos pangarap na maraming tao. Madaling araw pa lang ay gising na si Juliana, hindi dahil sa alarm kundi dahil hindi siya mapakali. Paulit-ulit siyang bumangon, nauupo, naghihiga ulit, tapos babangon na naman. Para bang may malaking event na hindi niya alam kung kailangan niya bang katakutan o ikatuwa. Hanggang sa tuluyan na siyang bumangon at nag-ayos. Hindi na red dress ang suot niya ngayon, hindi rin yung sobrang simple. Nagsuot siya ng puting blouse na may malinis sa collar at itim na slacks na inayos niya mabuti. Pinlansya pa niya ang buhok niya, pinili ang pinakamagaan na kolorete lang para hindi naman siya magmukhang OA. Simple pero maayos, sakto lang. Habang naglalakad papuntang LRT, nakangiti siya nang hindi niya namamalayan. Hindi niya mapigilan. May parte sa puso niya na sobrang saya. Hindi niya alam kung dahil sa trabaho o dahil sa taong kaya niyang isipin at kilalanin mula sa isang ngiti pa lang. Pagdating niya sa Navarro Building, huminga siya ng malalim. Ito na, mahina niya sabi sa sarili. Pumasok siya at tumiretso sa 15th floor. Doon daw ang opisina na CEO ng kumpanya. Hindi lang basta boss. Pagdating niya sa floor ay halos nakalunok siya ng hangin na makita ang hallway. Malinis, puting-puti ang pader, tahimik at may mga glass partitions. Yung tipong lahat ng hakbang mo naririnig mo. May receptionist sa may gitna kaya agad siyang lumapit. Good morning po. Ako po si Juliana, bagong personal assistant. Ngumiti ang receptionist. Yes ma'am, please wait po muna. Wala pa si sir. Pwede po kayo maupo doon. Tumango si Juliana at naupo sa bench malapit sa pinto ng opisina. Hindi niya alam kung bakit nanginginig yung kamay niya pero ramdam niyang kabado siya. Iniikot niya ang tingin niya sa paligid. Tahimik, walang tao masyado. Parang ang linis at ang sosyal ng paligid na parang hindi siya kabilang. At doon na siya kinakabahan ulit. Grabe! Baka magkamali ako. Baka mapahiya ako kay... Bumukas ang pinto. Napangiti na sana si Juliana para batiin na sino mang papasok pero natigil ang ngiti niya. Napalitan ito ng patinding pagkagulat. Si Lester. Nakasuot ito ng itim na suit, nakatakin ang polo, nakabelt, may suot na relo sa pulso, mukhang ibang tao. Hindi yung Lester na kasabay niya naglalako ng balot, hindi yung Lester na may hawak na selfie drink kahapon sa drive-thru, hindi yung Lester na nakangiti lang sa kanya habang bit-bit ang plastic nilang dalawa. Ito yung Lester na hindi niya pa nakikilala. Ito yung Lester na may kapangyarihan. Ito yung Lester na CEO. Naglakad si Lester papasok. Nakangiti, parang sanay na sanay sa lakad na walang bahid ng pag-aalinlangan. At nang tumingin ito kay Juliana para may kung anong tumalon sa dibdib niya. Surprise! Sabi ni Lester, simple pero malambing. Hindi nakapagsalita si Juliana. Tumingin lang siya. Nag-blink.
2, 3. Ano? Ikaw yung CEO? Halos hindi lumalabas ang boses niya. Tumango si Lester. Oo. Sorry kung hindi ko agad sinabi. Gusto ko sana sabihin pero hindi ko sure kung tatanggapin mo yung tulong. Gusto ko sana ikaw yung pipili. Nagpatuloy siya. Nag-resign kasi yung assistant ko last Friday. Biglaan, I needed someone na mapagkakatiwalaan. Someone na hindi plastic. Someone na totoo, na hindi tatakbo kapag may pressure. Kaya, ikaw ang naisip ko. Halos bumilis ang tibok ng puso ni Juliana. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Totoo? Pinili siya sa dami ng mas may experience, mas may diploma. Siya? Bakit ako? Tanong ni Juliana. Mahina pero totoo. Ngumiti si Lester. Kasi ikaw ang Juliana at hindi ka nagbabago kahit kanino. Para may kung anong pumutok sa loob ni Juliana. Hindi fireworks, kundi yung tahimik pero malalim na uri ng kilig na umaabot hanggang kaluluwa. Hindi na niya sinagot, hindi rin siya kailangan sagutin ni Lester. Nagkasundo na sila ng tingin pa lang. Buong maghapon, halos wala silang trabahong ginawa na seryoso. Ipinakita lang ni Lester ang opisina. Tinuruan siya saan nilalagay ang mga files, paano mag-send ng company email, pero sa totoo lang, mas madami silang kwentuhan kaysa paperwork. May oras pa nga na nagpa-deliver si Lester ng kung ano-ano, burger, fries, donuts, milk tea, at parang nag-mini food fest sila sa loob ng opisina. Baka maubusan tayo ng space dito, biro ni Juliana habang hawak ang donut. Wala namang bawal. Sagot ni Lester, ngumiti. Ako ang may-ari. Napatawa si Juliana, hindi yung pilit, yung maluwag. Lumipas ang oras ang parang mabilis at na mag-alas 5 na, nag-ayos na sila. Sabay na tayo. Sabi ni Lester habang kinuha ang susi ng kotse. Hindi na tumutol si Juliana. Sa loob ng kotse, tahimik sa simula. Hindi yung awkward na tahimik, kundi yung tahimik na komportable. Yung tahimik na may bigat, pero magaan. Hindi napigilan ni Juliana ang tumingin kay Lester habang nagmamaneho ito. Ang seryoso ng mukha nito habang nagpo-focus sa daan, ang tangos ng ilong, ang mata, ang panga. Napansin niyo ni Lester kaya hindi siya umiling o kumunot, ngumiti lang siya. Dahan-dahan inabot niya ang kamay ni Juliana. Mainit, matatag, hindi nangihingi, nag-aanyaya. Hindi na nagtanong si Juliana, hinayaan niya lang at hinawakan din niya pabalik. Para may kumpletong puzzle. Pagdating sa tapat ng bahay nila Juliana, huminto ang sasakyan. Salamat ulit sa trabaho, sabi ni Juliana, dahan-dahan ang salita. Hindi niya alam pero nangingiti siya. Walang anuman. Sagot ni Lester. Sabi ko naman sa'yo, deserving ka. Tumitig si Lester sa kanya. Hindi malalim, hindi matapang, hindi rin mababaw. Tama, sakto. At bago pa siya mawala ng lakas ng loob, dali-daling yumuko si Juliana at hinalikan si Lester sa pisngi. Isang mabilis, magaan, pero sapat para magpainit ng buong katawan niya. Pagkatapos noon, halos tumakbo siyang bumaba. Good night! Sigaw niya habang papasok sa gate. Hindi na niya nilingon. Kasi kung nilingon siya, baka hindi na siya makaalis. Pagkapasok niya sa loob ng bahay, sinara niya ang pinto. At doon, humawak siya sa pisngi niya at napatalon sa kilig. Takip-pipig pero hindi na mapigilan ang ngiti. Umuulan yata ng butterfly sa buong sala at sa gabing yon, hindi na natulog si Juliana ng tahimik. Nagdaan ang ilang araw mula nang maging personal assistant si Juliana kay Lester. Mas naging sanay na siya sa takbo ng trabaho, pag-aayos ng schedule, pag-aasikaso ng meetings, pag-send ng emails, at minsan pag-remind kay Lester na kumain dahil sobrang tutok sa ginagawa. Nakakalimutan na. Pero ngayong araw, iba ang vibe. Pagpasok ni Juliana sa office, napansin niya agad na may bisita si Lester.
Isang babae. Nakaupo ito sa sofa sa loob ng glass office. Nakangiti, naka-cross legs, naka-corporate attire, pero may dating na parang hindi kailangan mag-effort para gumanda. Tumingin si Juliana sa babae. Tumingin yung babae pabalik. Ngumiti siya. Yung kind smile. Yung tipong hindi mo alam kung genuine o pang forma lang. Tapos bumukas ang pinto at tumabas si Lester, hawak ang folder at nakangiti. Good morning. Sabi ni Lester kay Juliana na parang wala lang. Good morning. Sagot niya, normal lang, walang issue. Pero bakit parang may kumurot? Juliana, this is Ava. Pakilala ni Lester. Childhood friend ko. Nagpunta siya kasi may pinapacheck na business proposal sa akin. Ngumiti si Ava. Hi! So ikaw si Juliana? Ikaw yung assistant ni Lester, tama? Yes, maikli pero magalang na sagot ni Juliana. Kaunti lang ang usapan pero sapat na para mapansin ni Juliana na ang lapit ng pagsasalita ni Ava kay Lester. Yung pagkilos, yung pagtawa, yung paghawak sa braso paminsan-minsan. Wala namang masama doon pero ramdam niya na para bang naiipit ang dibdib niya. Hindi naman niya alam kung ano sila ni Lester. Wala pa naman label pero araw-araw sila magkasama. Naglalakad pa uwi, nagkukwentuhan ng personal, nagtatawanan na parang sila lang ang tao sa mundo. So bakit parang gusto niya mag-walk out? Hindi siya ganon. Nag-focus siya sa papel, nag-type siya ng minutes sa meeting, nag-check siya ng mga email, pero habang tumatagal, hindi niya mapigilan tumingin sa loob ng opisina. Si Ava tumatawa, si Lester nakangiti, at yung tawa medyo mas malambing na kaunti. Hindi OA, hindi naman super flirty, pero sapat para maramdaman ni Juliana yung mabigat na parang may bato sa sikmura niya. Hanggang sa lumapit si Lester sa table niya. Juliana, order tayo ng lunch? Anong gusto mo? Tanong ni Lester. Hindi agad tumingin si Juliana. Tinapos niya muna ang encoding. Anything. Sagot niya. Steady ang boses kahit may kaunting sigaw sa loob niya. Napansin yun ni Lester. Okay ka lang? Mahina ang tanong nito. Doon siya napatingin. Okay lang. Bakit naman hindi? Pakunwari niya sagot sabay ngiti ng kaunti. Tumango si Lester pero ramdam mo na hindi siya naniniwala. Bago pa ito makapagsalita, tumawag si Ava mula sa loob. Lester, come here! I need you to see this! Tumango si Lester at pumalik sa loob. Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga si Juliana. Okay ka lang? Okay ka lang. Ikaw nagsabi nun. Bulong niya sa sarili. Pilit tumatawa. Wala ka namang karapatang magselos, diba? Hindi pa naman kayo. Pero kahit anong sabihin ng utak niya, yung puso niya ayaw sumunod. Pagsapit ng lunch break, kumakain sila sa loob ng office. Si Juliana sa desk niya, si Lester at Ava sa table malapit sa glass wall. Hindi naman magkalayo pero sapat para marinig ang usapan nila. Naalala mo pa yung dati sa probinsya? Yung naligaw tayo sa palayan? Sabi ni Ava. Hindi ko makakalimutan yon. Tawa ni Lester. Akala ko talaga may ahas. You were so scared. Tawa ni Ava. Tumutulo halos ang luha sa kakatawa. Juliana kept chewing. Hindi niya sinasadya pero napalakas ang kagat niya sa straw na milk tea niya. Napatingin sila Lester. Oh, ano nangyari? Tanong niya. Ngumiti si Juliana, napilit pero maayos. Wala, nasobrahan lang ata. Tumango si Lester para hindi maalis ang tingin niya dito. Parang nangungusap. Pagkatapos ang meeting nila Ava, umalis sa ito. Nagpaalam, nagyakap pa sila ni Lester bago umalis. Casual lang, hindi naman romantic. Pero sapat para kumunot ang tiyan ni Juliana. Pagkasara ng elevator tsaka lumapit si Lester kay Juliana. Tahimik muna. Tumingin ito sa kanya, medyo seryoso. May gusto ka ba sabihin? Tanong nitong diretso, walang paligoy.
Nagulat si Juliana. Ha? Bakit ako may sasabihin? Sagot niya pero hindi niya maikubli na medyo naiilang siya. Umupo si Lester sa gilid na mesa niya. Hindi malapit, hindi rin malayo. Sakto lang, pero sapat para maramdaman niya ang presensya nito. Tahimik ka. Hindi ka tumatawa gaya ng dati. Hindi ka makatingin ng diretso. Something's up. Napalunok si Juliana. Hindi siya sanay magsinungaling, hindi din siya sanay magpakatanga, pero ayaw din niya magmukhang clingy o selosa. Nagbuntong hininga siya. Hindi naman sa may problema, it's just tumigil siya. Nag-isip, hinahanap ang salita na hindi cringe, hindi OA, hindi dramatic. Siguro, nalilito lang ako. Finally sabi niya, mahinahon. Sa ano? Seryoso ang tanong ni Lester. Napatingin si Juliana sa pintuan kung saan dumaan si Eva kanina. At kung nasaan ako sa lahat ng to. Sagot niya, hindi taas noo pero hindi rin nakayuko. Tahimik si Lester. Hindi yung tahimik na awkward, yung tahimik na nag-iisip. Hanggang sa huminga ito ng malalim at tumingin sa kanya ng diretsyo. Juliana, Mahinahon pero klaro. wala silang kinalaman sa'yo. Hindi ko sila tinitignan gaya ng pagtitik ko sa'yo. Nalaki ang mga mata ni Juliana. Hindi siya agad nakasagot. Nagpatuloy si Lester. Dahan-dahan ang tono, hindi nagmamadali. Kung may nagugustuhan man ako noon, Saglit siyang tumawa ng konti. matagal na yon. Matagal na akong tapos doon. Tumungo siya bahagya. Tumingin sa kamay ni Juliana na nakapatong sa desk. At ngayon, Tumingin uli siya sa mga mata niya. ang lagi kong kasama, ang iniisip ko kapag umuuwi, ang hinahanap ko Tumigil, ngumingiti pero totoo. ay ikaw. Parang may isang bobang malambot na pumutok sa dibdib ni Juliana. Hindi malakas pero sapat para maubos ang hangin sa bagay niya. Hindi siya umiwas, hindi din siya ngumiti, pero napuno ng init ang mata niya. Tama na. Bulong niya pero nakangiti na. Hindi pa. Sagot ni Lester at kinuha ang kamay niya, marahan hindi biglaan. Simula pa lang. At doon na tuluyang bumigay ang ngiti niya. Hindi OA, hindi malaki, pero totoo, malambot at masarap sa puso. Kinabukasan, maaga pa lang ay napansin agad ni Lester na wala pa si Juliana sa office. Karaniwan kasi nauuna pa ito sa kanya. Lagi may dala pang breakfast coffee na minsan siya ang nagpapayat. Minsan si Juliana, depende kung sino ang mas mabilis umorder. Pero ngayong araw wala. Tahimik ang desk niya. Walang tasa, walang tunog ng keyboard, walang good morning na may kasamang maliit at genuine na ngiti. Nag-check si Lester sa phone. Walang message. Tinawagan niya. Ilang ring pa bago may sumagot. Hello? Mahina, paos, may halong pagod. Hey, Sabi ni Lester, hindi inaasahang lalambot ng ganoon ang boses niya. nasaan ka? Sa kondo. Hindi ako makapasok ngayon. Sagot ni Juliana, pilit na normal pero halatang pinipilit lang. Sorry, hindi ako nakapag-message. Medyo sumakit yung ulo ko kagabi. Akala ko okay lang pero pagising ko parang ang bigat. Tsaka nilalagnat ata ako. Agad siyang tumayo mula sa upuan niya. Hindi na nag-isip. Text mo muna location mo. Pupunta ako. Nagulat si Juliana. Ha? Hindi na. Kakayanin ko naman. Magpapahinga lang ako sandali. Juliana, Seryoso pero hindi galit ang tono ni Lester. wala akong tinatanong kung kakayanin mo. Pupunta ako. Hindi nakasagot si Juliana. May ilang segundo ng katahimikan bago tuluyang bumigay ang pride niya. Okay. Pagdating ni Lester sa kondo, hindi naman ito fancy. Sakto lang.
Simple, maaliwalas, may mga halaman sa gilid ng pintana, may mga libro sa shelf at may maliit na mesa na may unti pang nakabukas sa papers. Malaman trabaho pa kahapon. Nag-doorbell siya at ilang saglit pa bumukas ang pinto. Si Juliana nakamalaking t-shirt at shorts na pambahay. Buhok medyo magulo, mukhang namamawis, pisngi pula dahil sa lagnat. Hindi siya prepared pero maganda pa rin. Hindi yung effort na ganda, yung tipong natural, yung aura na kahit walang makeup, may dating. Uy, mahina niyang bate. Uy, Sagot ni Lester pero halata ang pag-aalala sa mata. ang init mo. Tumingin si Juliana pababa, medyo nahiya. Wala to, fever lang. Upo ka na. Sabi ni Lester habang dahan-dahang sinara ang pinto, parang sanay. May dala akong gamot at lugaw. Tapos nagdaan ako sa pharmacy. Bumili ako ng ice pack at pang-temp. Di mo naman kailangang gawin to. Sabi ni Juliana pero may maliit na ngiti sa gilid ng labi niya. Gusto ko. Simple, diretso, walang paligoy. Umupo si Juliana sa sofa, lumapit si Lester, inilagay ang bag sa mesa, sinimulang ayusin ang mga binili, kinuha ang thermometer at iniabot sa kanya. Subukan nating kunin temperature mo. Habang hinihintay ang reading, hindi nila kailangan magsalita. Tahimik pero hindi awkward. Yung uri ng katahimikan na may comfort na hindi kailangan punuin ng usapan. Nang tumunog ang thermometer, kinuha ito ni Lester. 38.6. Hindi niya kinubli ang pag-aalala. Mataas pa. Umupo siya sa tabi ni Juliana. Hindi dikit, pero sapat para maramdaman ang presence. Pahiram ulo mo. Sabi niya, dahan-dahang sumandal si Juliana sa balikat niya. At doon nagsimula ang kabog. Hindi yung malakas, yung malambot, pero siguradong ramdam na parang humahaplos sa dibdib. Nilagay ni Lester ang malamig na ice pack sa noo niya, maingat, parang natatakot siya masaktan siya. Nagpikit si Juliana, huminga ng malalim, ramdam na ramdam ang init ng katawan niya, pero may kontrast ng lamig ng yelo at lambot ng balikat ni Lester. Sabi ko sa'yo eh. Bulong ni Lester, kalmado pero may halong lambing. Hindi ko tinatanggap yung okay lang ako mo. Napangiti si Juliana nang nakapikit pa rin. Masyado ka kasing mapansin. Sa'yo lang. Sagot ni Lester at hindi niya yung sinabing dramatic. Parang fact lang. Parang normal pero tumama ng diretso sa puso. May ilang minuto silang tahimik. Nakahilig si Juliana. Ramdam ang pagod sa katawan pero parang gumagaan dahil may kasama. Si Lester naman nakatulala lang sa harap. Hawak lightly ang balikat niya. Parang sinisiguradong hindi siya mawawala. Hanggang sa marahang magsalita si Juliana, paos at mababa ang boses. Lester, tawag niya. Hindi tumitingin, mahina pero malinaw. Sagot niya, steady. Bakit mo to ginagawa? Hindi tanong na naghahanap ng assurance. Tanong na totoo, curious, vulnerable. Hindi agad sumagot si Lester. Nag-isip sandali. Hindi yung uri ng pag-iisip na nag-aalangan, kundi yung nagpapahanap ng tamang salita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Simula niya. Mahina rin ang tono, parang ayaw basagin ang atmosphere. Pero dumating sa point na kapag wala ka, hinahanap kita. Kapag may nakakatawa, iniisip ko kung anong sasabihin mo. Kapag pagod ako, ikaw yung naiisip kong kausap. Kapag may problema ka, gusto ko ako yung malalapitan mo. Huminga siya ng mabagal. Hindi ko hinanap. Nangyari lang. At ayoko nang iwasan. Dumilat si Juliana. Tumingin kay Lester. Pagod pero malambot ang mata. Hindi na kailangan ng ngiti para malaman na tama ang moment. Kung dati para may pagitan pa sa kanila, ngayon wala na. Hindi niya sinabi, I like you.
Hindi ni sinabi ni Juliana na gusto niya rin, pero pinapakita niya ito sa mga gawa niya at sa tingin niya ay sakto na ito para maiparating kay Lester kung gaano niya ito kagusto. Nang makalipas ang ilang sandali, hindi na namalayan ni Juliana na unti-unti nang bumibigat ang mga mata niya. Nakasandal pa rin siya kay Lester, nakapikit, nakahinga ng malalim. Yung tipong humupa saglit ang sakit ng ulo dahil may taong katabi. Halatang pagod talaga siya at kahit sinusubukan niya maging alerto kanina, ngayon ay parang kusa na lang siyang dinalaw ng antok. Hindi gumalaw si Lester kahit bahagya siyang nangangawit. Napansin niya ang dahan-dahang pagbagal ng paghinga ni Juliana, yung parang rhythm na steady at kalmado. Tanda na tulog na ito. Tumingin siya sa mukha ni Juliana. Mapula ang pisngi nito dahil sa lagnat, pero ang ganda pa rin. Hindi dahil sa ayos, makeup o kung ano pa. Iba yung ganda na kalmado. Yung mukha na nagpapagaan ng paligid kahit pagod. Inayos niya ang pagkakasandal nito sa balikat niya, dahan-dahan para hindi magising. Nilapit niya rin ng kaunti ang kumot mula sa armrest para matakpan ang braso ni Juliana. Hinimas niya na marahan ang buhok nito, hindi para romantic kundi para pakalmahin. Yung simpleng andito lang ako. Maya-maya pa naramdaman niya ang dahan-dahang pag-slide ng ulo ni Juliana pababa, halos mahulog sa gilid. Agad niya itong sinalo gamit ang braso, marahan tsaka inilapit ang ulo nito sa kanyang hita para mas komportable. Dahan-dahan, hindi minamadali. Parang natatakot siya magising ito at masaktan. Nakatulog si Juliana doon, ulo sa hita, kamay sa nakahawak sa gilid ng shirt ni Lester, parang instinct na kumapit. Napangiti si Lester sa sarili, yung tipong hindi mapigilan kahit ayaw niya sanang pabigat sa sitwasyon. Ang tahimik ng kwarto, ang ulan sa labas mahina pero tuloy-tuloy. Yung ilaw sa loob hindi maliwanag pero hindi rin madilim, sakto lang. Hindi niya napansin na halos 1 oras sa pala ang lumipas. Nagring lang ang phone niya kaya niya na-check ang oras. Tinanggal niya ang sound para hindi makaistorbo. Inisip niya dapat pa siyang umalis pero na makita niyang bahagyang kumuyom ang daliri ni Juliana sa laylayin na shirt niya para may nagsabi sa kanya, "Wag, manatili ka." Nagtagal sila sa ganoong posisyon hanggang sumapit ang hapon. Nabahagya ng kumikilo si Juliana, mabagal niyang kinausap. "Hey," mahina pero malambot na boses. Nagising si Juliana, medyo lutang pa, parang hindi alam kung gaano katagal siyang natulog. "Ha? Ilang oras ako nakatulog?" Halos 2 oras. Sagot ni Lester, nakangiti pero hindi nangaasar. Mukhang kailangan mo talaga. Napakunot ang noo ni Juliana, parang nahiya. "Ay, sorry. Dapat hinayaan na kita na umuwi. Nakakahiya naman. Hinayaan ko pa na..." Hindi siya pinatapos si Lester. Juliana, hindi nakakahiya ang huminga. Napatigal si Juliana. Tahimik lang, pero tumama. Hindi ka pabigat. Dagdag ni Lester at hindi yung sweet talk, normal lang. Totoo, para may humaplos sa dibdib ni Juliana. Hindi siya sanay na may ganito sa buhay niya. Yung hindi niya kailangan maging okay para hindi umalis ang tao. Yung hindi niya kailangan magpaliwanag bawat oras. Yung hindi niya kailangan magkunwari na malakas. Dahan-dahan siya umupo, pero nahilo siya ng kaunti, kaya agad siyang nasalo ni Lester sa likod. "Uy, dahan-dahan. Hindi minamadali ang mundo." Sabi nito, hawak pa rin ang balikat niya para sigurado. Natawa si Juliana ng mahina. "Parang ang ganda nun. Sana nga." Hindi sana. Totoo. Sagot ni Lester at ngumiti. Umupo sila na magkatabi. Hindi na nakasandal si Juliana pero malapit pa rin. Kumuha si Lester ng baso ng tubig at iniabot sa kanya. "Inom ka muna." Masunurin siyang uminom. "Kumain ka rin mamaya, kahit konti lang. Pag may lagnat, kailangan mo ng lakas." Paalala ni Lester. Tumango si Juliana. "Kapag wala ka bang schedule ngayon, hindi ka ba dapat na sa work?" "May schedule." Sagot ni Lester.
pero mas importante ka. Napatingin si Juliana sa kanya, hindi yung quick glance lang, yung tingin na may kasamang pagtataka, pasasalamat at konting takot. Kasi minsan nakakatakot kapag masyadong nagiging mahalaga ang isang tao. Bakit? Tanong niya, hindi nakangiti. Seryoso. Tumingin din si Lester pabalik. Steady ang mata niya, walang iwas. Kasi pinili kita. Sagot niya. Simple lang ang sagot ni Lester sa kanya. Walang drama at walang mabulbulaklak na salita. Pero sa ganitong paraan, mas napapanatag si Juliana. Hindi nakapagsalita si Juliana. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Tuwa, kilig, kaba. Basta ramdam niya lang na umiinit ang tenga niya na para may kumikiliti sa dibdib niya. At sa sikmura niya, nagbuntong hininga siya na mahina. Lester, hindi ako sanay dito. Sa alin? Tanong niya na may nagpapahalaga sa akin ng ganito. Hindi binaliwala ni Lester yun. Hindi niya tinawanan, hindi niya ginawang joke, hindi niya ginawang grand moment. Niyakap niya lang si Juliana na mabagal, yung parang tanong muna kung pwede. Hindi tumanggi si Juliana, kaya hinila siya ni Lester papalapit. Ulo niya nakadikit sa dibdib nito, tahimik na silang dalawa, wala silang kailangan sabihin. Sa loob ng ilang minuto, walang ingay, wala ring salita. Ang naririnig lang ni Juliana ay tibok ng puso ni Lester na steady at kalmado, parang nagsasabing, safe ka rito. Nang kumala sila, hindi awkward, hindi rin pilit, gaan lang. Gusto mo ba dito muna ako hanggang gabi? Tanong ni Lester, hindi nag-expect ng sagot. Napatingin si Juliana sa kanya, pinag-isipan saglit, hindi dahil nag-aalangan, kundi dahil sanay siya mag-isa. Pero ngayon, ayaw niya mag-isa. Kung hindi ka busy, sagot niya. Ngumiti si Lester, mabagal, parang sigurado na siya sa lahat ng ito. Para sa'yo, may oras ako. Pagkatapos ng araw na yon, tuluyan ang nag-iba ang takbo ng buhay ni Juliana. Hindi na siya yung babaeng pagod na naglalako ng balot sa gabi para lang makaraos, at hindi na ni si Lester yung estrangherong tinulungan niya sa madilim na eskinita. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang naging parte ng mundo ng isa't isa. Sa trabaho, sanay na si Juliana sa pagiging assistant ni Lester. Oo, may mga araw na nakakapagod, may mga meeting na sunod-sunod at may mga papeles sa parang walang katapusan, pero iba ang pakiramdam kapag kasama mo ang taong mahal mo. Hindi man nila agad binigkas ang salitang mahal, ramdam nila pareho. Hindi nila kailangan madaliin, hindi nila kailangan pilitin, lahat ay nangyayari ng natural. May mga oras na napapatingin si Juliana kay Lester habang abala ito sa pagre-review ng documents, suot ang reading glass nito. Napapangiti siya, hindi dahil gwapo lang ang lalaki, kundi dahil alam niyang mabait ito, maalaga at marunong tumanaw ng utang na loob. Si Lester naman, may mga sandaling bigla na lang siyang titingin kay Juliana na parang hindi pa rin makapaniwalang nandoon ito sa tabi niya. Parang kahapon lang, nagtitinda ka ng balot. Ngayon, assistant na kita. Biro ni Lester, minsan habang kumakain sila sa pantry. Hoy, sagot ni Juliana pero nakangiti. Assistant mo nga ako, pero dati pa akong malakas. Huwag mong kakalimutan na pinagtatapon kita ng balot. Nagtawanan sila at sa gitna ng tawanan, may bahagang sandaling nagtagpo ang mata nila. Tahimik pero puno ng init at lambing. Lumipas ang ilang buwan at lalong tumibay ang samahan nila. Hindi sila perpekto. May tampuhan, may selosan, minsan nagtatampo si Juliana kapag may babaeng masyadong nakakalapit kay Lester. Pero lagi silang nag-uusap. Hindi sila lumalayo sa isa't isa. Lagi silang bumabalik sa isang simpleng katotohanan. Pinili nila ang isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa isang maliit na kainan sa tabi ng ilog, paboritong lugar nila kapag gusto nilang magpahinga sa gulo ng mundo. Tumingin si Lester kay Juliana, seryoso pero hindi nakakatakot. Juliana? Tawag niya, malumanay.
Sagot niya, nakatingin sa tubig. Salamat. Natawa si Juliana, hindi sigurado. Sa ano? Sa pagsikaw mo ng kape. Sa pagtapon mo ng balot. Sa suka, sa asin, sa lahat. Sagot niya, nakangiti pero totoo. Napatawa si Juliana ng malakas. Grabe ka? Romantic pala yun? Totoo yun. Sabi ni Lester. Kung hindi mo ako tinulungan, baka hindi ko nakilala ang babaeng magpapaayos sa mundo ko. Napatingin si Juliana sa kanya. Hindi niya kailangan ng bulaklak, hindi niya kailangan ng engranding salita. Ito lang. Lester, mahina niya sabi. Mahal din kita. Walang fireworks, walang malakas na musika, wala ring madramang luha. Simpleng niyakap lang, mainit, tama at sapat. Sa gabing yon, sa may ilog, sa ilalim ng mga ilaw na dilaw at tahimik ang hangin, doon nagsimula ang buhay na pinili nilang dalawa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.